Pangulong Bongbong Marcos may listahan na ng mga sangkot sa palpak na flood projects. Mga kumpanya at kontraktor ipapa-blacklist naman. Kasama natin sa balita si Radyoman Chanel Salazar. Bago tumulak patungong India, humarap sa isang podcast interview si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para talakayin ang iba't ibang issue matapos ang kanyang ika-4 na State of the Nation address. Isa na rito ang umano'y korupsyon sa mga flood control projects ng gobyerno. Ayon sa Pangulo, hawak na niya ang mga pangalan ng mga taong responsable sa mga palpak na flood control projects na naging dahilan ng malawakang pagbaha sa ilang bahagi ng bansa. Hindi anya siya magdadalawang isip na panagutin ang sinumang mapapatunayang nagkulang sa tungkulin gaano man kataas ang posisyon nito. For us to fix the problem, we have to know what happened and where did it go wrong at sinong dapat managot. Meron dapat naman managot dahil sa dinadaanan na hirap na dinadanas ng ating mga kababayan. They have to be told who is responsible and somebody has to answer for their suffering. Paano ho kung kaalyado ninyo? Sorry na lang. Hindi na kita kaalyado kung ganyan ang ginagawa mo. Ayaw na kitang kaalyado. Babala pa ng Pangulo, ipapa-blacklist o hindi na magkakakontrata sa gobyerno ang mga kumpanya at kontraktor na mapapatunayang sangkot sa korupsyon at kakasuhan ng mga kumpanya at opisyal na mabibigong magpaliwanag kung saan napunta ang pondong ginastos sa mga proyekto. Sang-ayon din ng Pangulo na dapat dumistansya ang DPWH sa gagawing investigasyon at sumunod lang sa utos na isumite ang listahan ng mga proyekto na nakatakdang isapubliko ng palasyo. We already have some names that are coming up that will be, first of all, corporations that mga contractor na talagang kitang-kita na hindi magandang trabaho nila. So, we will put them on a blacklist. Hindi na sila pwedeng magkontrata sa gobyerno. Number 2, lahat ito, yun na nga, kakasuhan natin. Sasabihin natin, saan napunta yung pondong ito? Saan napunta sa ganyan? Pag hindi sila makapag-explain na mabuti, we will have to take it to the next step. Samantala ngayong araw naman dito sa New Delhi, India, magaganap ang bilateral meeting ni Pangulong Marcos kay Prime Minister Narendra Modi at President Draupadi Murmu. Magkakaroon din ng courtesy call ang Pangulo sa ilang ministers at ang Pangulo ng ruling political party sa India na BJP. Sa kabuuan, nasa 21 ang nakaschedule na aktibidad ni Pangulong Marcos sa kanyang 5 araw na state visit dito sa India. Mula sa New Delhi, India, Radyoman Chanel Salazar, Tatak, RMN.